Minsan, ang kawalang katarungan ay hindi dumarating na sumisigaw, kundi gumagapang sa isang sampal na hindi nararapat. Sa gitna ng isang abenidang punang saksi, ngunit tila walang sinumang nakakakita. Hindi ako magbabayad kahit isang sentimo. Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Iyan ang mga salitang binitiwan ni Clara, isang batang propesora, bago pa man dumapo ang kamay ng isang pulis sa kanyang pisngi sa gitna ng siksikang trapiko ng Maynila. Hindi siya sikat na artista, hindi rin aktivista. Isa lamang siyang ordinaryong mamamayan na tumangging patahimikin, at ang kanyang tapang ang siyang nagpasiklab sa isang alon na iayanig sa buong sistema. Dahil kung minsan, ang malaking pagbabago ay isinisilang mula sa mga sugat na pinakatahimik. Ang hapon na iyon sa kahabaan ng EDSA ay isang pamilyar na impyerno. Ang init mula sa aspalto ay umaakyat na parang alon, nagpapalabo sa tanawin. Ang mga busina ay nagsasagutan sa isang walang katapusang sinfonya ng pagkainit. Ang mga motorsiklo na minamaneho ng mga delivery rider na naghahabol ng oras ay sumisingit sa bawat siwang na kanilang makita. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga naglalako ng tubig, mani, at sampagita ay sumisigaw, nag-aalok ng kaunting ginhawa sa mga driver na bihag ng trapiko. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang dalagang nakasuot ng malinis na puting blusa at may itim na sling bag ang mahinahong nakaupo sa kanyang scooter. Ang pangalan niya ay Clara. Isang batang propesora na kagagaling lang sa pagtuturo sa isang pribadong unibersidad sa Makati. Hinihintay ni Clara na magberde ang ilaw ng isang unipormadong pulis ang lumapit sa kanya. Walang ngiti, walang bati. Kumatok ito ng maraha sa kanyang helmet gamit ang dulo ng kanyang batuta. Lisensya at rehistro, maikli nitong utos. Itinaas ni Clara ang visor ng kanyang helmet at tinignan ang pulis. Bakit po, sir? Nakahinto naman po ako sa red light. Ang pangalan sa namiplate ng pulis ay Vargas. Ipakita mo na lang, walang ganang sagot nito. Kinuha ni Clara ang kanyang wallet at iniabot ang mga dokumentong hinihingi. Kumpleto lahat. Walang anumang paglabag. Ngunit nanatiling matalim ang titig ni Sargento Vargas sa kanya. Kanina nakapangalan tong motor, tanong nito, ang boses ay may pahiwatig ng hinala. Sa tatay ko po, pero nailipat na po sa pangalan ko ang pagmamay-ari, mahinahong sagot ni Clara. Bakit hindi diretso sa pangalan mo? Baka naman karnap to, sabi ni Vargas habang nililibot ang tingin sa paligid. Ilang motorista na ang nagsisimulang mapansin ang komprontasyon. Isang binata sa loob ng isang puting Vios ang nagtaas ng kanyang cellphone at palihim na nagsimulang mag-video. Sir, kumpleto po ang lahat ng papeles. Pwede niyo pong i-check sa sistema, sabi ni Clara, pilit na pinipigilan ang namumuong inis. Ngunit si Vargas ay bahagyang tumawa na lang at bumulong, kung ayaw mong maabala, sumama ka sa presinto. Tutulungan kita doon. Umiling si Clara. Paumanhin po, sir. Wala akong kasalanan. Hindi ako sasama kung walang legal na basehan. Agad na namula ang mukha ni Vargas. Hinablot nito ang cellphone mula sa kamay ni Clara at ibinalibag sa sementadong kalsada. Ang tunog ng nababasag na screen ay umalinggaw sa gitna ng ingay ng trapiko, na tila isang putok ng baril sa katahimikan. Huwag kang lumaban, sigaw nito, na naging dahilan upang magsimulang magsalita ang mga tao sa paligid. Isang ginang ang sumigaw mula sa kanyang kotse, hoy, wala namang ginagawang masama yung babae. Ngunit hindi nagpaawat si Vargas. Hinila nito ang bag ni Clara. Sumama ka sa akin. Tinanggihan ito ni Clara. Hinawakan niya ng mahigpit ang strap ng kanyang bag, ngunit isang malakas na tulak mula kay Vargas ang nagpatumba sa kanya. Tumama ang kanyang ulo sa side mirror ng katabing motor. Muling umalingaw ang tunog ng nabasag na salamin, kasabay ng biglaang pananahimik ng paligid. Maraming tao ang agad na naglabas ng kani-kanilang cellphone para mag-video. Mula sa umpukan, isang matinis na boses ang sumigaw, huwag niyo namang saktan, pulis kayo. Samantala, sa Tagaytay, isang lalaking may buhok na halos kulay abo na ang lahat ay nakaupo sa beranda ng kanyang bahay. Katabi niya ang isang tasa ng mainit na kapeng barako, at ang tanging kasama ay ang huni ng mga kuliglig sa papalubog na hapon. Ang pangalan niya ay Mateo Reyes,
isang retiradong general ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, na ngayon ay namumuhay ng payapa kasama ang kanyang mga alaala at isang estanting pun ng mga libro tungkol sa estratehiyang militar. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang pamangkin na si Clara ang lumitaw sa screen. Bago pa man niya masagot, isang boses mula sa kabilang linya ang narinig niyang nagpapanik. Tito! Si Clara po. Sinaktan ng pulis. Nasa emergency room po siya ngayon. Agad na napatayo si General Mateo. Nabitawan niya ang hawak na tasa. Ang tunog ng nabasag na porselana sa sahig ay sumira sa katahimikan ng hapon. Ang payapang takip-silim ay naging simula ng isang mahabang gabi. Sa ospital, si Clara ay nakahiga, mahina at may benda sa kanyang sentido. Ayon sa bersyon ng pulisya, nanlaban daw siya sa isang alagad ng batas, isang linyang gasgas na at palaging ginagamit para patahimikin ang mga biktima. Ngunit sa mga video na ipinakita ng mga nakasaksi, malinaw kung sino talaga ang nanlaban kanino. Tahimik na nakaupo si General Mateo sa waiting area, matalim na nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom. Kuya, huwag ka nang gumawa ng gulo. Hayaan na natin ang batas ang umusad, bulong ng kanyang hipag. Hindi sumagot si Mateo. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa bintana. Sa malayo, ang kalangitan ng Maynila ay nagsisimula ng dumilim, tila nakikidalamhati. Kinabukasan, pinuntahan niya ang isang lumang karinderya sa gilid ng highway sa Tagaytay. Simpleng kainan na gawa sa kahoy ang pader at luma na ang mga mesa. Sa dingding, may nakasabit na litrato ni Jose Rizal at isang lumang radyo ang nagpapatugtog ng kundiman. Nandito pa ba sa syudad si Rico? Tanong ni Mateo sa may-ari ng karinderya. Opo, General. Motorcycle taxi driver na po ngayon, pero kung minsan, ginagamit pa rin ang mga dating koneksyon, sagot nito habang nagtitimpla ng kape. Tumango si Mateo, humigop ng mainit na kape. Ang kanyang tingin ay malayo, tila binabasa ang isang larangan ng digmaan. Alam niyang nagsisimula pa lang ang laban na ito. Sa isang maliit na kwaderno, sinimulan niyang isulat ang mga pangalan, lokasyon, at ang paulit-ulit na pattern ng mga checkpoint na naririnig niya sa mga usapan. Sa pagkakataong ito, hindi siya mananahimik. Sinimulan niyang buuin ang kanyang mga hakbang. Hindi para bumalik sa digmaang may armas, kundi sa isang digmaan para sa katarungan. Tinawagan niya ang ilang mga datihang kontak. Karamihan ay hindi sumagot, ang ilan ay nag-alinlangan, ngunit isang pangalan ang nanatili sa kanyang isipan, Rico. Pagsapit ng gabi, nakaupo si Mateo sa maliit na mesa sa kanyang pag-aaral. Sa harap niya, nakalatag ang isang mapa ng Metro Manila, puno ng mga pulang tuldok na siya mismo ang nagmarka. Tinitigan niya ang mapa na may malalim na kahulugan. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak na panulat, kasing higpit ng isang pangako sa kanyang puso. Hindi ako mananahimik, bulong niya sa sarili. Ang umaga sa Tagaytay ay dumating kasama ang manipis na hamog at ang matapang na amoy ng kapeng barako mula sa mga tindahan sa tabi ng daan. Sa gitna ng mabagal na daloy ng trapiko, isang matandang lalaki ang huminto sa harap ng isang karinderyang yari sa yero na may kupas na tarpaulin. Itinulak ni Mateo ang pinto na gawa sa kahoy na lumikha ng isang mahinang langitingit. Isang malumanay na tugtuging isiki ang sumalubong sa kanya. Sa likod ng counter, isang lalaking may makapal na bigote ang umiti. General, ang tagal niyong di napasyal, bati nito habang nagsasali ng kape. Naaalala mo pa ba si Rico? Direktang tanong ni Mateo. Tumawa ang lalaki. Yung matigas ang ulo na iyon? Naging angkas driver na, pero madalas pa ring tumambay dito kapag tanghali. Tumango si Mateo, umupo sa isang sulok, humigop ng kape habang pinagmamasdan ang paligid. Sa kabilang mesa, dalawang customer ang nag-uusap tungkol sa isang viral na balita. Yung babaeng sinampal daw sa checkpoint. Akala yata nila tanga ang taong bayan, reklamo ng isa. Napayuko si Mateo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang nagsisimula ng kumalat ang video ni Clara. Hindi nagtagal, isang tunog ng motor ang huminto sa harap ng karinderya. Isang payat na lalaki na nakaberding jacket ang pumasok, tinanggal ang kanyang helmet, at ang mga mata niya ay agad na nagtama sa mga mata ni Mateo.
Tito, bulong ni Rico. Nagkatitigan sila. Halatang naiilang si Rico. Alam ko na po kung bakit kayo nandito. Tungkol kay Clara. Nakikiramay po ako. Kailangan ko ng tulong mo, Rico. Alam mo ba ang tungkol sa mga checkpoint na ito? Alam mo ba kung sino ang naguutos? Umupo si Rico, balisa, nakatitig sa kanyang tasa ng kape bago magsalita. Hindi na po ako aktibo, Tito. Marami sa mga dati kong kasama, masyado nang malalim ang pagkakabaon. Pero may isang pangalan na laging lumulutang, Sargento Marco Vargas. Siya ang tulay sa pagitan ng mga pulis at ng ilang mga grupo. Pero hindi siya ang utak. Kamay lang siya. Tahimik na nakinig si Mateo. Inilabas ni Rico ang isang maliit na papel mula sa kanyang pitaka. Isang mapa na may ilang pulang tuldok na minarkahan niya. Ito po ang mga lokasyon ng iligal na checkpoint. Ang pattern, laging Biyernes ng hapon. Ang motibo, hindi seguridad, kundi kotong, mahina niyang sabi. Tinanggap ni Mateo ang mapa. Nanliit ang kanyang mga mata at sinabi, "Salamat, Rico. Hahanap ako ng tao sa loob." Nang hapong iyon, pinuntahan ni Mateo ang isang simpleng apartment sa isang subdivision sa Marikina. Doon nakatira si Tony, isang retiradong intelligence officer na dati niyang nakasama sa Mindanao. Ngayon, namumuhay na siya ng payapa kasama ang kanyang asawa at 3 apo. "General, matanda na ako, pero gumagana pa rin ang mga tenga ko," sabi ni Tony habang nagsasali ng tsaa. Iniabot ni Mateo ang mapa. "Maaari mo bang i-verify ito?" Tinitigan siya ni Tony ng malalim sa katumango. "Akurado ito. Narinig ko na ang pangalan ni Sargento Vargas. Pero ang mas importante sa kanya, may network sa itaas niya." Tumango si Mateo. "Hindi natin maaaring direktang tamaan ang nasa itaas. Kailangan nating kolektahin lahat ng ebidensya, mga recording, dokumento, mga saksi." Bumuntong hininga si Tony. "Ibig sabihin, kailangan nating pumasok sa teritoryo nila. Mayroon silang tagpuan sa Quezon City. Isang makitid na eskinita malapit sa isang night market. Kaya mo bang ayusin na makapasok ako?" Sandaling natahimik si Tony, saka nagsalita, pero kailangan natin ng proteksyon mula sa media. Isang taong sisiguradong mananatiling buhay ang boses natin kung tayo ay mabigo. Ang pangalan niya ay Isa. Nagsimula ng umambon sa Marikina nang maglakad si Mateo sa ilalim ng payong patungo sa isang maliit ngunit malinis na bahay. Sa harapan nito ay may nakasabit na isang tabla na may nakaukit na salitang, "Balita mula sa masa." Isang batang babae na may malaking salamin ang nagbukas ng pinto. Nakatalinang simple ang kanyang buhok. "General Mateo," gulat niyang tanong. "Isabel David," maikling sagot ni Mateo. "Narinig ko na isa kang mamamahayag na hindi takot patayan ng signal." Umiti ng bahagya si Isa. "Hindi po ako matapang, General. Hindi ko lang po kayang manahimik." Iniabot ni Mateo ang mapa at ikinuwento ang nangyari kay Clara. Nag-alab ang mga mata ni Isa. "Maaari nating simulan ang isang investigative report tungkol dito. Mayroon akong mga hidden camera, pero kailangan ko ng oras at tao." Tumango si Mateo. "Nasa akin si Rico at si Tony. Sabay tayong kikilos." Tinitigan siya ni Isa ng may determinasyon. "Kung gayon, hayaan ninyo akong maging mga mata ninyo." Kinabukasan, sinimulan ni na Isa, Rico, at Tony na buuin ang kanilang plano. Si Isa ay magpapanggap na isang ordinaryong motorista sa checkpoint. Si Rico ay magkukunwaring isang parking attendant. Habang si Mateo at Tony ay magmamasid mula sa malayo. Ang checkpoint ay mabilis at brutal. Ilang motorista ang sinigawan, ang ilan ay pinilit magbayad. Si Isa ay nagtago habang nagre-record, at isa sa mga pulis ay tumawa ng malakas nang makatanggap ng isang sobrang puno ng pera. "Sapat na ang ulat na ito para simulan ang unang alon," sabi ni Isa. "Pero kailangan natin ng higit pa," sabat ni Tony. Mayroon silang lugar kung saan nila itinatago ang mga ebidensya, sa bahay mismo ni Sargento Vargas. Sandaling nag-isip si Mateo. "Ngayong gabi, pupuntahan natin yon." Nang papalubog na ang araw, ang maliit na grupo ay nagtipon sa apartment ni Rico.
Mga mapa, sulat, at recording devices, lahat ay handa na. Hindi ito misyon militar, Tito, sabi ni Rico. Pareho lang ang prinsipyo, mahinahong sagot ni Mateo. Pumasok ng tahimik, lumabas ng buo. Nagbigay si Tony ng isang alternatibong ruta sa mga eskinita sa likod na tumatago sa gilid ng bakuran. Madalas lumabas si Vargas sa gabi. Magiging bakante ang bahay niya. Inihanda ni Isa ang isang maliit na kamera na itinago sa loob ng kanyang jacket. Tumayo si Mateo sa harap nila. Hindi tayo mga bayani. Tayo lang ay mga ordinaryong tao na ayaw maging normal ang kawalang katarungan. Tumango silang lahat. Tuluyan nang bumagsak ang gabi nang sila ay kumilos patungo sa unang destinasyon. Ang langit ng Maynila ay mabigat. Ang maalinsang ang hangin ay maihalong amoy ng pritong pagkain at usok ng tambutso. Sa pagitan ng mga siwang ng lumang gusali sa isang lugar sa Quezon City, nakatayo ang isang maliit na bodega na walang pangalan, isang tagpuan na wala sa anumang opisyal na mapa. Doon naghahanda ang maliit na grupo. Si Isa, na nakasuot ng itim na jacket at rubber shoes, ay inaayos ang maliit na kamera sa kanyang kwelyo. Maaaring hindi perpekto ang kalidad, pero sapat na bilang ebidensya, sabi niya. Gaano katagal kayang mag-record niyan? Mabilis na tanong ni Tony. Huwag kang mag-alala. May backup ako sa bulsa, sagot ni Isa habang tinatapik ang kanyang jacket. Alam na nila na si Sargento Vargas ay uwi ng lampas hating gabi. Gaya ng dati matapos inspeksyonin ang kanyang teritoryo. Si Rico ang nagbabantay sa eskinita mula sa kanyang motorsiklo, handang magbigay ng hudyat. Kung may marinig tayong ugong ng malaking motor, lalabas tayo sa eskinita sa kanluran. May maliit na daanan doon na kabisado ko mula pagkabata. 10 minuto mula ngayon, papasok tayo, dagdag niya. Nakatuon si Isa sa mga dokumento, habang si Tony ay handang kumuha ng mga litrato kung may makitang pisikal na ebidensya. Sa loob ng bakanting bahay ni Sargento Vargas, ang madilim na ilaw mula sa kalye ay bahagyang tumatagos lamang sa bintana sa likod na palihim ng sinira ni Rico kaninang hapon. Dahan-dahan silang pumasok. Isang maalinsangang hangin ang sumalubong sa kanila. Ang alikabok ay lumilipad sa bawat hakbang. Isang lumang aparador ang nakatayo sa sala. Sa ibabaw nito ay nagkalat ang mga folder na may nakasulat na Field Operations at may mga peking selyo. Agad na binuksan ni Isa ang kanyang kamera, nire-record ang bawat sulok habang binubuksan ni Mateo ang mga drawer ng aparador. Sa loob, nakasalansan ang ilang makakapal na sobreng puno ng pera. Mayroon ding listahan ng mga pangalan at isang kahina-hinalang schedule ng seguridad. Hindi lang ito basta checkpoint, bulong ni Tony. Isa itong sistema ng pamamahagi ng kotong. Patuloy na nag-record si Isa, tinitiyak na malinaw ang mga mukha nilang nakakakita sa ebidensya. Kailangang makarating ito sa publiko, mariin niyang sabi. Pero kailangan pa natin ang isang file na sinasabing nasa laptop ni Vargas. Pumunta sila sa silid tulugan. Doon, isang laptop ang nakabukas sa ibabaw ng mesa. Agad na isinaksak ni Tony ang isang ESD, kinokopya ang folder na pinangalanang Key Operasyon Malinis. Ngunit nang malapit nang matapos ang proseso, isang tunog ng mga yabag ang narinig mula sa labas. Pauwi na siya, bulong ni Isa. Umiling si Mateo. Hindi, pero may ibang tao. 2 lalaking malalaki ang katawan na nakaitim na jacket ang nakatayo sa labas, nakatingin sa direksyon ng bintana. Sumenya si Mateo gamit ang kamay. Labas sa kusina. Mabilis silang kumilos ngunit tahimik. Nagsimula nang bumukas ang pinto sa harapan. Sa pagmamadali, nabitawan ni Tony ang isang folder. Akmang pupulutin ito ni Mateo, ngunit hinila ni Isa ang kanyang braso. Hayaan mo na. Mahuhuli tayo. Nakatakas sila sa daanan sa likod, kung saan naghihintay na si Rico, kasama ang kanyang motor. Unang sumakay sina Isa at Tony. Sumunod si Mateo ilang segundo ang lumipas. Isang sigaw ang narinig mula sa loob ng bahay. May nakapasok. Nagsimula ang habulan. Pinaharurot ni Rico ang motor, tinahak ang makikitid na eskinita. Ang ugong ng tambutso ay umalinggaw-ngaw. Tunog ng isa pang motor ang sumusunod sa kanila. Ilang residente na nagkakape pa sa labas ang nagulat nang makita ang habulan sa gabi.
Kapit, sigaw ni Rico habang biglang lumiko ang motor, halos mabangga ang isang tumpok ng gulay sa palengke. Niyakap ni Isa si Tony ng mahigpit, pinoprotektahan ang kamera sa ilalim ng kanyang jacket. 20 minuto ng paglusot sa mga eskinita at madidilim na kanto, sa wakas ay nakarating sila sa likod bahay ni Attorney Ben Santos, isang matagal ng kaibigan ni Mateo na ngayon ay namamahala sa isang foundation para sa legal aid. Dahan-dahang binuksan ni Ben ang gate. Pasok, sabi niya. Diretso sila sa kanyang opisina na puno ng mga libro sa batas at mapa ng Maynila. Habol pa rin ang hininga, inalis ni Isa ang kamera at ang memory card. Marami tayong nakuha, pero nawala ang isang pisikal na file, sabi ni Tony. Nasa atin pa rin ang laman ng laptop. Iniabot niya ang e-file kay Ben. Pagkasaksak sa computer, bumukas ang folder na naglalaman ng daan-daang dokumento, mga peking ulat ng checkpoint, listahan ng mga tumatanggap ng suhol, hanggang sa mga internal na email sa pagitan ng mga opisyal. May ebidensya na tayo, mahinang sabi ni Ben. Pero kailangan nating mag-ingat. Kapag lumabas ito, hahanapin nila tayong lahat. Tumango si Isa. Sisimulan ko nang i-edit ang video, pero kailangan ko ng isang ligtas na studio. Itinuro ni Ben ang sahig. Gamitin niyo ang basement ng foundation. Dati naming ginagamit yan para itago ang mga ebidensya sa mga kaso ng demolisyon. Tinitigan ni Rico ang screen ng laptop. Kapag nag-viral ito, may sisimulan tayo. Tumayo si Mateo, nakatingin sa labas ng bintana. Madilim pa ang gabi, ngunit sa malayo, isang ilaw ang nananatiling nakasindi. Hindi pa tapos ang gyera. Pero nasindihan na natin ang apoy. Sa isang saradong meeting room, tinititigan ni Sargento Vargas ang screen ng kanyang telepono, madilim ang mukha. Napasok nila ang bahay, sir. Nawala ang ilang dokumento, kinakabahang ulat ng kanyang tauhan. Hanapin niyo silang lahat. Tanungin ang mga kapitbahay. Sino mang kahinahinala, malamig na sagot ni Vargas. Sa likod niya, nakatayo si General Emilio Cruz. Ang kanyang makapal na bigote ay nagtatago sa kanyang malamig na ekspresyon. Kapag kumalat yan, tapos na ang lahat. Linisin niyo bago mag-umaga, sabi nito. Bumalik sa bahay ni Ben, kinokopya ni Isa ang mga file sa isang karagdagang hard drive. Ngunit nang suriin niya ang isang backup folder, nagbago ang kanyang mukha sa pag-aalala. May isang video na putol. Ang pinakaimportanteng bahagi ay hindi na record. Lumapit si Mateo. Ang alin? Yung oras na tumatanggap si Vargas ng pera sa huling checkpoint. Napayuko si Tony. Siguro nalaglag noong tumatakbo ako. Tinitigan siya ni Mateo. Sigurado ka? Tumango si Tony. Kung ganoon, kailangan nating bumalik, mariing sabi ni Isa. Agad na sumabat si Ben. Hindi. Ngayong gabi, siguradong nagbabantay na sila. Napapikit si Mateo, huminga ng malalim. Hahanap tayo ng paraan. Pero isa ang sigurado, hindi tayo maaaring tumigil ngayon. Nang gabing iyon, sa ilalim ng langit ng Maynila na muling binuhusan ng ulan, sinimulan nilang planuhin ang susunod na hakbang. Sumikat na ang araw, ngunit hindi pa rin napipikit ang mga mata ni Mateo. Sa basement ng foundation, nakaupo siya sa harap ng computer, pinapanood ang bawat frame ng video mula sa nakaraang gabi. Bawat file ay binuksan, sinuri, at kinopya sa iba't ibang backup hard drive. Ngunit ang guhit ng pag-aalala sa kanyang mukha ay hindi nawawala. Nawala sa atin ang pinakakritikal na bahagi. Ang video ni Vargas na direktang tumatanggap ng pera sa lokasyon, bulong niya. Pumasok si Rico na may dalang 2 balot ng tapsilog at itim na kape mula sa isang kalapit na karinderya. Almusal muna, tito. Baka bumagsak ka, sabi niya. Napangiti ng pagod si Isa. Kaya ko pang matulog, saka idinagdag ng mahina, pero kung matutulog ako ngayon, baka pagising ko, kumpiskado na lahat ng data na ito. Sumagot si Rico na may halong biro, ngunit seryoso ang kanyang mukha. Sa itaas, si Mateo, Ben, at Tony ay nag-uusap sa paligid ng isang malaking mesa. Nakalatag dito ang mapa ng Maynila na puno ng mga pulang marka, lokasyon ng mga checkpoint, bahay ng mga opisyal, mga tanggapan ng media. Itinuro ni Ben ang isa sa mga marka. Siguradong alam na nilang ginalaw ang bahay ni Vargas.
Ngayon, ang focus nila ay hindi lang maglinis, kundi isara ang lahat ng daanan ng impormasyon, kasama na tayo. Tumango si Tony. Tama. Kailangan natin ng plano para protektahan ang isa't isa. Kung isa sa atin ang mahuli, kailangang makarating pa rin sa publiko ang data na ito. Umakyat si Isa dala ang balita. Naghanda na ako ng 5 kopya. 2 ang ipinadala ko sa mga mamamahayag na pinagkakatiwalaan ko. Isa para sa isang abogado sa Commission on Human Rights. Ang 2 pa ay itinago ko sa magkahiwalay na lugar. Ngumiti si Ben. Isa kang tunay na mamamahayag. Bigla, isang malakas na katok ang umalingaw mula sa pinto sa harapan. Natahimik silang lahat. Sumilip si Rico sa siwang ng bintana. Itim na sasakyan. 3 lalaking nakasibilyan. Bilis! Itago niyo lahat. Tumakbo pabalik si Isa sa basement, pinatay ang computer, tinanggal ang mga kable, at isiniksik ang 2 flash drive sa loob ng kanyang sapatos. Kinuha ni Mateo ang isang laptop at isinilid sa kanyang backpack. Binuksan ni Rico ang pinto sa likod. Dito tayo sa likod. Ngunit huli na. Isang lalaking nakauniporme ang nakapasok na mula sa gate sa gilid, humaharang sa kanila. General Mateo. Mula kami sa Pinpias. Pakiusap, sumama po kayo sa amin para sa ilang katanungan, sabi nito sa isang malumanay ngunit mariing tono. May opisyal na warrant ba kayo? Tanong ni Ben. Naglabas ang lalaki ng isang folder. Pakiusap, makipagtulungan na lang po kayo. Tinitigan sila ni Mateo. Sasama ako. Pero ako lang. Tito, sigaw ni Isa mula sa ibaba. Bitag yan. Lumingon si Mateo. Huminahon kayo. Alam niyo na ang dapat gawin. Sa loob ng itim na sasakyan na tumatakbo patungong Camp Crame, tahimik na nakaupo si Mateo. Hindi siya nakaposas, ngunit 2 armadong lalaki ang nakaupo sa harapan. Si Sargento Vargas ay umingisi sa kabilang upuan. Ang tagal nating hindi nagkita, General. Sayang, hindi sa training field tayo nagtagpo, sabi nito. Ngumisi si Vargas. Nagbago na ang larangan ng digmaan, General. Ngayon, hindi na tungkol sa bala, kundi tungkol sa naratibo. At nawalan ka na ng kontrol sa naratibong iyan. Tumigas ang mukha ni Vargas. Kung sa tingin mo ay maipapabagsak ako ng video na yan, nagkakamali ka. Kung wala ang huling bahagi, pira-pirasong basura lang yan. Hindi sumagot si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, sa syudad na minahal niya, ngunit ngayon ay sinasaktan ng sarili nitong sistema. Samantala, lumipat sina Isa at Rico sa isang ligtas na lugar, ang bahay ng tiyahin ni Isa sa Antipolo. Doon, sinimulan nilang buuin ang malaking plano, ang paglulunsad ng video sa publiko. Kailangan natin ng tamang tiempo, sabi ni Isa. Tatawagan ko si Genhi. Sari, isang senior journalist mula sa Tinig ng Katarungan. Malakas ang kanyang reputasyon at may koneksyon siya sa national media. Tumango si Rico. At sisimulan kong ipakalat ang mga teaser ng video sa social media. Lalaban tayo sa 2 larangan, sa itaas at sa ibaba. Kinabukasan, nagsimulang kumalat ang isang 2 minutong video. Mga putol-putol na eksena mula sa iligal na checkpoint, ang boses ng mga pulis na nananakot, ang mga mukha ng mga mamamayang takot. Sinamahan ito ng caption, ito ba ang mukha ng batas sa ating bansa? Naging viral ang hashtag na checkpoint walang puso. Lumabas si Isa sa isang anonymous na podcast interview. Binago ang kanyang boses. Ikinuwento niya ang detalye ng investigasyon, kung paano naging biktima ang mga tulad ni Clara, at kung paano pinoprotektahan ng mga nasa kapangyarihan ang kanilang sarili habang sinasaktan ang taong bayan. Naging napakalakas ng tugon ng publiko. Mga komento, pag-share, at mga online petition ang nagsulputan. Ngunit sa likod ng lahat, tumitindi rin ang panganib. Si Mateo ay ikinulong sa isang maliit na kwarto. Walang pisikal na pananakit, ngunit ramdam ang psikolohikal na panggigipit. Walang pagkain, walang orasan, walang liwanag ng araw. Hanggang sa 3 gabi, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling barong Tagalog. Buhok na kulay pilak,
isang mukha na masyadong pamilyar kay Mateo. Umupo si General Emilio Cruz sa tapat niya. Dapat ay nagretiro ka na lang ng payapa, tulad ko. Mamatay bilang isang sundalo, hindi bilang isang traidor, may panunuyan itong sabi. Umiti ng malamig si Cruz. Sa tingin mo ba magtatagumpay ang laban na ito? Ang mga taong kumokontrol sa sistema ay nasa opisina ko. Ang mga video na iyan ay maglalaho na parang hangin. Tinitigan siya ni Mateo ng diretso sa mata. Pero nagising na ang taong bayan. Humalakhak si Cruz. Nakalilimot ang mga tao, Mateo. Mag-iingay sila ng isang linggo tapos tatahimik ulit. Tinitigan ni Mateo si General Cruz. Nagkakamali ka. Nananahimik lang sila hanggat walang nangangahas na magsalita ng mas malakas. At ngayon, nagsimula na ang ingay na iyon. Sa labas, nakatanggap si isa ng mensahe mula sa isang source sa loob. Si General Mateo ay ikinulong ng walang tamang proseso at ililipat sa isang hindi opisyal na lokasyon sa hating gabi. Nagpanik si isa. Kailangan nating gumawa ng paraan. Mabilis na sumagot si Rico. May isa tayong paraan. Dalhin natin ang kaso sa publiko at ipakita kung sino talaga si General Mateo. Muli nilang in-edit ang video, dinagdagan ng mga kuha mula sa nakaraan ni Mateo bilang isang respetadong general na nangunguna sa mga humanitarian mission, nagliligtas ng mga residente noong malaking baha sa Marikina. Isang bagong naratibo ang binuo. Ang matandang ito, isang retiradong general, ay ikinulong ngayon ng walang dahilan dahil lang ipinagtanggol niya ang kanyang pamangkin. Inilunsad ang video sa iba't ibang platform. Nag-trend ang hashtag na palayain si General Mateo. Libu-libong komento ang bumuhos, mga artista ay nagsimulang magsalita, at kahit isang kilalang leader ng simbahan ay nag-post ng isang quote, ang tama ay hindi dapat iniiwang mag-isa. Sa loob ng kulungan, isang gwardiya ang nagbukas ng pinto. Sir, maaari na po kayong umalis. Tinitigan siya ni Mateo nang may pagdududa. Bakit? Utos po ng nakatataas. May pressure mula sa media. Paglabas niya, sinalubong siya ni Isa, Rico at Ben. Tito, hindi tayo nag-iisa, sabi ni Isa habang pinipigilan ang luha. Huminga ng malalim si Mateo. Kung gayon, ituloy natin ang laban. Tumagos ang sikat ng araw sa bintana ng bahay ni Ben, lumilikha ng mga anino sa sahig ng opisina na magulo dahil sa mga dokumento, kable at laptop na nakabukas pa rin. Sa gitna ng kaguluhan, mayroong isang tensyonadong katahimikan. Ang mukha ni Mateo ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kalkulasyon. Lumapit si Isa na may dalang isang basong tubig. Nag-viral na po ang hashtag, mahinang sabi ni Mateo. Higit pa sa viral. 3 malalaking news network na ang bumatikos sa kaso. Gusto ng CS na pangunahan ang legal na laban para kay Clara at para sa inyo, Tito, sabi ni Rico. Pero sa kabilang banda, nagsisimula na ang black propaganda, dugtong ni Ben. Mga troll account, sinasabing si Clara ay palaaway at si Tito ay nagpo-provoke sa publiko. Umiti ng bahagya si Mateo. Nagsimula na ang kanilang ganting atake. Sa isang saradong meeting room sa Bonifacio Global City, nakatayo si General Emilio Cruz sa harap ng isang projector. Sa likod niya ay nakaupo ang ilang mga taong nakauniporme at naka-Amerikana, mga mukhang puno ng tensyon. Kung hindi natin ito kokontrolin ngayon, magkakaroon ng domino effect, sabi niya. Lahat ng social media accounts na nagpapakalat ng video ay flag at e-report. Paano si Isa David? Tanong ng isa sa kanila. Siya ang sentro ng komunikasyon nila. Sirain natin siya, ang reputasyon niya, ang kredibilidad niya. Kung kailangan, pati na ang karir niya. Pinindot ni Cruz ang isang buton. Lumitaw sa screen ang isang litrato ni Isa na kausap ang isang aktivistang minsan nang ikinulong. Ikalat ang naratibo na bahagi siya ng isang radikal na network laban sa gobyerno, malamig niyang utos. Hindi nagtagal, ang social media ay napuno ng mga kahina-hinalang post. Nagsimulang kumalat ang mga artikulo, Isabel David, mamamahayag na may itinatagong agenda. Bumuhos ang matatalim na komento. Journalist na naghahanap ng sensasyon. Sino ang nasa likod ninyo? Oposisyon. Nagitngit sa galit si Rico. Paninira to.
Tinitigan siya ni Isa. Inaasahan na natin to. Pero hindi ako aatras. Tinitigan ni Mateo si Isa nang may paghanga. Mas matibay ka pa sa inaakala ko. Nang gabing iyon, nagdaos sila ng isang maliit na pulong. Dumalo ang dalawang kinatawan mula sa isang human rights organization at isang batang abogado mula sa isang legal aid group. Opisyal na naming isasampa ang reklamo ni Clara sa PNPS, sabi ng abogado. Pero kailangan naming tumestigo si Clara ng personal. Nanigas ang mukha ni Mateo. Trauma pa rin siya. Maaari nating protektahan ang kanyang pagkakakilanlan, sabi ni Isa. Matapos ang mahabang diskusyon, tinawagan ni Mateo si Clara, na nasa isang safe house sa Laguna. Mahina at nanginginig ang kanyang boses. Hinahanap pa rin nila ako. Pero hindi ka nag-iisa, anak. Marami nang nakatayo kasama mo ngayon. Kung lalabas ka, marami kang matutulungang tulad mo. Natahimik sandali. Tapos, mahinang nagsalita si Clara. Kung may magre-record sa akin, dapat malabo ang mukha ko. Susubukan ko. Kinabukasan, naghanda si Isa ng isang espesyal na panayam. Nakaupo si Clara sa likod ng isang screen, binago ang kanyang boses. Ikinuwento niya ang gabing iyon, kung paano siya pinara, pilit na hinila, sinaktan ng tanungin ang dahilan ng checkpoint, at nawalan ng malay sa gilid ng daan. Ang pinakamasakit ay hindi ang sampal, kundi ang tingin nila na para bang hindi ako tao. Lumabas ang video sa YouTube at mga alternatibong media outlet na may pamagat na ang boses ko ay hindi kasalanan, testimonya ng biktima ng brutal na checkpoint. Wala pang 2 oras, napanood na ito ng daan-daang libong beses. Dumaloy ang mga komento. Marami ang nagpahayag ng suporta, ngunit hindi rin kakaunti ang nangutya. Sa opisina ni General Cruz, inihagis ng isa sa kanyang mga tauhan ang isang papel sa mesa. Pinatanggal na natin ang 2 video, pero itong bago, mas lalo pang lumakas. Dumarami ang mga sumusuporta sa kanila. Tinitigan ni Cruz ang screen na pagtantong paubos na ang kanilang oras. Kung ganoon, sirain natin sila mula sa loob. Nang gabing iyon, nakatanggap si Rico ng isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Alam naming nasa antipolo ka. Ingatan mo ang sarili mo. Agad na namutla ang kanyang mukha. Kinakalaban natin ang mga makapangyarihang tao. Kaya kanilang ipawala ng walang bakas, sabi ni Mateo. Napayuko si Rico. Tito, natatakot ako. Tinitigan siya ni Mateo ng matalim. Normal ang matakot. Ang pagkakaiba ay kung hahayaan mong kontrolin ka ng takot o gagamitin mo ito. Huminga ng malalim si Rico. Hindi ako aatras. Kinabukasan, nakatanggap si Isa ng sulat mula sa kanyang pinagtatrabahuhan. Pansamantala siyang sinuspinde dahil sa negatibong publisidad. Umiti lang ng bahagya si Isa. Sinusubukan nila akong patahimikin. Mabuti. Ibig sabihin, nasa tamang landas ako. Tinipon ni Mateo ang lahat sa kanyang opisina. Malayo na ang narating natin. Ngayon na ang oras para sa pinakamalaking hakbang. Isang open press conference. Ilabas ang lahat ng ebidensya, data, video, mga saksi. Wala nang taguan. Iyan ang kailangan ng taong bayan. Tapang na nakikita, dagdag ni Ben. Nang araw na iyon, inihanda nila ang lahat. Si Isa ang bumuo ng script. Ang mga abogado ang naghanda ng mga legal na dokumento. Pumayag si Clara na dumalo sa pamamagitan ng video call at ilang mga kilalang personalidad ang nagsimulang magpahayag ng suporta. Ang press con ay itinakda sa National Press Club sa Maynila. Gabi bago ang malaking araw, nakaupo si Mateo sa balkonahe, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Bukas, maaaring magbago ang lahat, bulong niya. Umupo si Isa sa tabi niya. Pero magiging tapat tayo. At ang katotohanan ay hindi kailanman masasayang. Kinaumagahan, bago mag-alas 10, ang bulwagan ng National Press Club ay puna ng mga mamamahayag at aktivista. Sa pangunahing mesa, nakaupo sina Isa, Ben, at Mateo, naghahanda. Sa likod ng entablado, naghihintay si Clara para sa video call. Sa labas ng gusali, daan-daang mamamayan ang nagtipon, may dalang mga banner na nagsasabing pikatarungan para kay Clara, naniniwala kami sa tao,
hindi sa pananakot at batas para sa lahat, hindi lang sa makapangyarihan. Nang tumayo si Mateo at kinuha ang mikropono, nanahimik ang buong silid. Magandang umaga. Ako si Mateo Reyes. Hindi isang politiko, hindi isang aktivista. Isa lamang tiyuhin, isang mamamayan na ayaw manahimik habang ang kanyang pamangkin ay tinatratong hindi makatao. At nang ipakita sa malaking screen ang mukha ni Clara at ang nagkakaisang boses ng taong bayan, nagsimulang isulat ang kasaysayan. Ang press conference na iyon ay higit na naging malaki kaysa sa inaasahan ng sinuman. Ang video ni Clara, ang boses ni Mateo, at ang datos na inilabas ng mga abogado ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Sa loob ng 24 na oras, ang mga sipi mula sa komperensya ay napanood ng mahigit 2 milyong beses sa iba't ibang platform. Ang hashtag na katarungan para kay Clara ay umakyat sa unang pwesto ng trending topics sa bansa. Iba't ibang kilalang personalidad ang nagsimulang magsalita. Isang respetadong arsobispo ang nagsabi sa kanyang YouTube channel, kung ang batas ay matalim lamang sa ibaba at mapurol sa itaas, hindi iyan batas, iyan ay instrumento ng kapangyarihan. Sa harap ng gusali ng press club, patuloy na dumarami ang tao. Ang mga estudyante ay may dalang megaphone. Ang mga ina ay nagdala ng mga nakabalot na kanin para sa mga rallyista. Ang mga voluntaryo ay nagtayo ng mga tolda para sa impormasyon. Ngunit sa likod ng entablado, nagsimula ng mamuo ang isang bagyo. Sa ika-27 palapag ng isang marangyang gusali, nakatayo si General Cruz sa harap ng isang dambuhalang screen na nagpapakita ng data mula sa social media, mapa ng mga lokasyon ng protesta, at listahan ng mga pangalan ng mga lider. Kailangan nating putulin ito sa gitna. Atakihin ang kanilang mga sentro, utos niya. Nagsimula na ang information war, General. Pero mas marami sila. Pati mga account natin ay nagsisimula ng mablock. Kinuyom ni Cruz ang kanyang kamao. Kung ganoon, gamitin ang lumang paraan. Wasakin sila mula sa loob. May tinawagan siya sa isang satellite phone. Ang kanyang boses ay walang emosyon ngunit nagbabanta. I-activate ang agila itim. Sa kabilang panig ng lungsod, abala sina Isa at ang kanyang team sa pagtanggap ng suporta. Tinanggihan nila ang mga donasyong pera ngunit binuksan ang pinto para sa mga voluntaryo, legal na tulong, at digital training para sa mga gustong matutong labanan ang fake news. Ngunit ng gabing iyon, pag-uwi ni Mateo sa kanyang inuupahang bahay sa Quezon City, natagpuan niyang sira ang pinto at ang buong laman ng bahay ay magulo. Walang nawala, ngunit lahat ng dokumento nila ay hinalughog at ikinalat sa sahig. Sa dingding, may isang sulat na ginamit ang spray paint, huwag kang magbayani. Alam namin kung nasaan Jen's pamilya din. Sandaling napapikit si Mateo. Malinaw na babala ito. Hindi nagtagal, si Clara, na nasa safe house pa rin, ay biglang nagkasakit. Sumuka siya ng dugo at agad siyang isinugod ng medical team sa ospital. Sinabi ng doktor na posibleng nilason siya ng paunti-unti. Kailangan natin siyang ilipat ngayon, sabi ni Ben. Pero saan? Alam nila lahat ng lugar natin. Sabi ni Isa, kung hindi natin kayang protektahan ang taong ipinaglalaban natin, talo na tayo. Tinitigan ni Mateo ang mapa sa mesa. May isang lumang lugar na hindi ko na ginagamit. Pero ligtas doon. Dalhin natin siya roon. Dinala nila si Clara sa isang lumang bahay bakasyonan sa paanan ng bundok Makiling, isang dating training ground ni Mateo noong kabataan niya. Walang signal doon, ngunit sapat na ligtas para siya ay makapagpagaling. Samantala, inihahanda ni na Isa at ng mga abogado ang isang malaking legal na hakbang, ang pag-ulat kina Sargento Vargas at General Cruz sa Commission on Human Rights at sa Ombudsman. Ngunit alam nilang magiging mabagal ang proseso. Kailangan natin ng isang malaking hakbang para yugyugin ang sistema, sabi ni Rico. Ang ibig mong sabihin, maghanap ng whistleblower, tanong ni Isa. Kung malalaman niyang garantisado ang kanyang kaligtasan, marahil, sagot ni Mateo. Isang tahimik na gabi, isang anonymous na email ang pumasok sa inbox ni Isa. Mayroon akong kopya ng mga bank transfer at recording ng mga meeting tungkol sa checkpoint. Pero kailangan kong malaman kung mapoprotektahan ninyo ako. Matapos ang beripikasyon, nalaman nilang ang nagpadala ay si Leo,
isang miyembro ng internal logistics team ng Enferpo na nakonsensya na sa dami ng nakikitang katiwalian, kabilang ang pagmamanipula sa mga dokumento ng kaso ni Clara. Sumagot si isa, pumunta ka sa lugar na pipiliin namin. Huwag kang tatawag kahit kanino. Ngunit ng gabing iyon, bago pa man makaalis si Leo sa kanyang bahay sa Pasig, binato ang kanyang bahay. Sumigaw ang kanyang asawa, natakot ang kanyang mga anak. Limitado na ang kanyang oras. Minaneho niya ang kanyang motor, tinahak ang dilim at takot patungo sa napag-usapang tagpuan. Sa isang lihim na lokasyon, isang abandonadong printing press, nakipagkita si Leo kina Mateo at Ben. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon. Staff lang po ako, sir. Pero nakita ko ang lahat. Ito ang ebidensya ng mga bank account, mga lihim na schedule, at kung sino ang nag-utos na gawing halimbawa si Clara. Binuksan ni Ben ang laptop at nang mailipat ang mga file, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito. Kaya nitong pabagsakin si Cruz. Tumango si Leo. Alam kong target na ako ngayon pero handa na ako. Kinamayan siya ni Mateo. Hindi ka nag-iisa. Kinabukasan, sinimulan nilang ilabas ang impormasyon ng paunti-unti sa pamamagitan ng mga media partner, mga aktivista, at mga international journalist. Samantala, pinakilos ni Cruz ang kanyang lihim na puwersa, ang Agila Itim, isang unit na binubuo ng mga dating sundalo at bayarang pulis. Isa sa kanila ang nakapasok sa kampo ng mga ralista ng gabing iyon. Sinira ang generator at isang voluntaryo ang binugbog hanggang sa makomatos. Nagalit ang publiko sa balitang ito, ngunit nanatiling tahimik ang mainstream media. Kinabukasan, tumayo si isa sa harap ng mga ralista. Basag ang kanyang boses, ngunit mariin. Kinakaharap natin ang isang madilim na kapangyarihan. Pero tandaan ninyo, ang kapangyarihan nila ay nakasalalay sa takot natin. Sumagot ang sigaw ng mga tao, hindi kami natatakot. Sa gitna ng tensyon, ipinatawag ng pulisya si Mateo para sa isa pang interogasyon. Ngayon ay may banta na ng opisyal na pag-aresto sa salang inciting to sedition. Dumating si Mateo ng mahinahon, kasama ang mga abogado at dose-dosenang voluntaryo. Sa labas ng istasyon, daan-daang tao ang nagtipon, may dalang mga banner. Kung ang pagtatanggol sa pamangkin ay sedisyon, lahat kami ay sedisyoso. Noon lumabas si Cruz sa isang national television interview. Hindi ko personal nakilala si General Mateo, pero hindi natin maaaring hayaan ang sinumang panig na maghasik ng pagkakawatak-watak sa bansa. Ang pahayag na iyon ay ikinagalit ni Naisa at Rico, ngunit sabi ni Ben, maganda ito. Nagpapanik na siya. Kung tutulakin pa natin ng kaunti, maaari siyang madulas. Tinitigan ni Isa ang screen ng laptop. Ilabas na natin lahat ngayon. Nang gabing iyon, in-upload nila ang kumpletong dokumento ng investigasyon, ang video ng testimonya ni Leo, at ang internal recording ng lihim na pagpupulong na direktang bumabanggit sa pangalan ni General Cruz. Ang pagkawala ni Cruz sa publiko ay lumikha ng isang malaking kaguluhan sa mundo ng politika at batas. Ang mainstream media, sa wakas, ay nagsimulang mag-cover dahil hindi na mapigilan ang panggigipit ng publiko. Ang mga mamamahayag na dating tahimik ay nag-uunahan na ngayong maghanap ng balita. Kung ang isang taong kasing lakas ni Cruz ay maaaring maglaho na lang, isipin niyo kung ano ang nangyayari sa likod ng mga kamera, sabi ng isang political analyst sa telebisyon. Sa kanilang maliit na headquarters, hindi nagdiwang sina Mateo at ang kanyang team. Alam nilang hindi pa ito ang katapusan, kundi ang pinakadelikadong yugto. Dahil ang isang sugatang hayop ay madalas na mas mabangis kumagat. Ang hinala na iyon ay napatunayan ng biglang nawala si Leo. Walang tao sa kanyang bahay, patay ang kanyang cellphone. Nagpanik si Isa. Kinuha siya. Sigurado akong ipinakalat na nila ang utos sa kanilang network. Isang motorcycle taxi driver ang nagulat na nakita si Leo na pilit na isinakay sa isang itim na sasakyan sa Maytay Negatibo 5. Ipinakita sa isang TV footage na ang sasakyan ay patungo sa direksyon ng Rizal. Kailangan natin siyang mahanap bago mahuli ang lahat, sabi ni Rico. Ngunit hindi naging madali ang paghahanap. Ilang araw silang naghanap, tinawagan ang lahat ng koneksyon, ngunit walang resulta.
Sa gitna ng paghahanap, isang nakakagulat na balita ang lumabas, sumuko si General Cruz. Humarap siya sa media, nakasuot ng itim na suit, walang ekspresyon ang mukha, kasama ang isang sikat na abogado. Lahat ng akusasyon laban sa akin ay paninira. Ang mga video at data na kumakalat ay manipulado, mahinahon niyang sinabi. Handa akong harapin ang proseso ng batas at patunayang biktima ako ng isang political demolition job. Ang pahayag na iyon ay humati sa opinyon ng publiko. May mga naniwala kay Cruz, may mga nanatiling sumusuporta kina Clara at Mateo. Ang mas nakababahala, naglabas ang gobyerno ng utos na buwagin ang lahat ng protesta upang maiwasan daw ang kaguluhan. Sa kampo ng mga rallyista, naging tensyonado ang sitwasyon. Dumating ang mga pulis. Tinanggal ang mga banner, giniba ang mga tolda, at ilang voluntaryo ang inaresto. Tumayo si isa sa harap ng huling grupo ng mga nagpoprotesta. Namumula ang kanyang mga mata. Gusto nilang tumigil tayo. Pero ang boses natin ay hindi nakadepende sa mga toldang ito. Ang boses natin ay nasa lahat ng lugar kung saan mayroong kawalang katarungan. Tinapik siya ni Mateo sa balikat. Hindi natin sila malalabanan sa kalsada ngayon. Kailangan nating gumamit ng ibang paraan. Samantala, sa isang lumang bahay sa kabundukan ng Rizal, si Leo ay nakatali sa isang upuan. Puno ng pasa ang kanyang mukha. Sa harap niya ay nakatayo si Major RD, isang dating tauhan ni Cruz na ngayon ay pinuno ng agila itim. Akala mo ba, kaya mo kaming ibenta? Malamig niyang tanong. Sinubukang ngumiti ni Leo kahit masakit ang kanyang labi. Kung tama kayo, bakit kayo takot sa ebidensya? Hinawakan ni RD ang kanyang buhok. Dahil ang katotohanan ay hindi sapat kung walang kapangyarihan. Ngunit bago pa man makapagpatuloy si RD, isang tunog ng sasakyan ang narinig sa labas. Isang malakas na kalabog. Sinira ang pinto at ilang lalaking nakasibilyan ang pumasok. Rescue operation. Sigaw nila. Si Ben, kasama ang ilang dating kasamahan mula sa isang elite unit, ay nagawang i-track ang lokasyon sa pamamagitan ng signal ng cellphone ni Leo na saglit na nag-on. Nailigtas si Leo, mahina ngunit buhay. Ang kanyang pagbabalik ang naging hudyat ng pagbabago. Sa pagkakataong ito, humarap siya sa publiko ng walang takip sa mukha o binagong boses. Ako ay naging bahagi ng isang sistemang umabuso sa kapangyarihan. Natahimik ako ng maraming taon. Pero si Clara ang nagpagising sa akin. Hindi natin dapat hayaang magpatuloy ito. Naging viral ang panayam. Maging ang international media ay nag-cover dito. Hindi nagtagal, inanunsyo ng Department of Justice ang pagbuo ng isang special investigation team. Ngunit kinabukasan, isang masamang balita ang dumating. Tito, sabi ni isa, ipinapakita ang screen ng laptop. May warrant of arrest para sa inyo. Ang kaso, pagpapakalat ng maling impormasyon at pag-udyok ng kaguluhan. Mapait na umiti si Mateo. Sa wakas, dumating din ni. Kinaumagahan, paglabas ni Mateo sa kanyang bahay, daan-daang mamamayan na ang naghihintay. May dala silang mga bulaklak, kandila, at mga papel na may nakasulat na, kasama namin si Mateo, at hindi kayang ikulong ng rehas ang katotohanan. Dumating ang sasakyan ng pulis, ngunit bumuo ng isang bilog ang mga tao para protektahan siya. Isang matandang babae ang lumapit, may hawak na mikropono. Si General Mateo ay hindi kriminal. Siya ay isang lolo, isang tiyuhin, isang ordinaryong mamamayan na hindi natiis na makitang sinasaktan ang kanyang pamangkin. Kung siya ay kaaway ng estado, lahat kami ay dapat ding ikulong. Umalinggaw-ngaw ang sigawan, nire-record ng mga kamera. Sa huli, umatras ang mga pulis. Hindi nila kayang arestuhin siya sa gitna ng mapayapang protesta. Ngunit ng gabing iyon, nang inaakala ng lahat na nagsisimula ng bumuti ang sitwasyon, nakatanggap si Rico ng isang video mula sa isang hindi kilalang numero. Ipinakita sa screen ang isang lalaking nakauniporme, bahagyang nakatakip ang mukha, nagsasalita sa isang madilim na silid. Akala niyo ba tapos na ito? Si Cruz ay hindi ang pinuno. Isa lang siyang piyesa. Ang tunay na nasa itaas ay mas malaki at hindi ninyo kayang abutin. Nanginginig ang kamay ni Rico. Ang mukha sa video ay pamilyar.
Siya si Direktor Miguel Sandoval, ang sarili niyang bayaw, isang direktor sa Department of National Defense. Si Miguel ay kilala sa pagiging tahimik, bihirang magsalita tungkol sa politika sa pamilya, ngunit ngayon ay lumitaw bilang ang taong nasa likod ng madilim na sistema. Nanigas ang dugo ni Rico. Sigurado ka bang totoo ang video na ito? Tanong ni isa. Dahan-dahang tumango si Rico. Pamilya ko siya. Alam ko ang paraan ng kanyang pagsasalita. Si Mateo, na kanina pa nakikinig, ay huminga ng malalim. Kung siya ang nasa itaas ni Cruz, ibig sabihin, hindi pa natin nagagalaw ang puso ng halimaw na ito. Kinabukasan, nagpasya si Mateo na gawin ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa, isang live interview sa isang national DIF network. Alam kong mapanganib ito, sabi niya kay isa. Pero oras na para malaman ng taong bayan kung sino ang naglalaro sa likod ng lahat. Ang VC studio ay pun. Sa labas, nagtipon ang mga tao. Nang umilaw na ang kamera, tuwid na umupo si Mateo. Ako si retiradong General Mateo Reyes, matatag niyang sabi. Ang pananakit kay Clara ay hindi isang isolated case. Ito ay resulta ng isang sistemang nagbibigay ng kapangyarihan na walang pananagutan. Itinaas niya ang mga dokumento, ipinalabas ang mga video, at binanggit ang pangalan ni Miguel Sandoval ng direkta. Bahagi siya ng isang bilog na nagpoprotekta sa mga tiwaling opisyal, sumasabotahe sa batas, at nagpapakalat ng disinformation. At alam ko, pagkatapos nito, baka hindi na ako makauwi ng ligtas. Tinitigan siya ng host. Kung alam niyo po ang panganib, bakit pa rin kayo nagsasalita? Ngumiti si Mateo. Dahil pinili ng pamangkin kong magsalita, kahit duguan siya. Sinusundan ko lang ang kanyang yapak. Agad na naramdaman ang epekto. Ilang general ang ipinatawag. Ang TCK ay naglabas ng rekomendasyon para sa isang mas malalim na investigasyon. Ngunit ang pinakanakagulat, ang Pangulo ng Pilipinas, isang babaeng kilala sa kanyang integridad, ay ipinatawag si Mateo sa Malacanang. Sa isang maliit na silid, sinabi ng Pangulo, alam kong hindi ito madali, pero kailangan ko ng mga taong tulad mo para ayusin ang sistema mula sa loob. Natahimik si Mateo sa kaumiling. Paumanhin po, ginang Pangulo. Pagod na ako sa politika. Pero handa akong maging tulay sa pagitan ng taong bayan at ng gobyerno sa labas ng istruktura. Ngumiti ang Pangulo. Iyan ay sapat ng katapangan. Samantala, nagsimula ng gumaling si Clara. Nariyan pa rin ang peklat sa kanyang sentido, ngunit ang kanyang diwa ay hindi kailanman napagod. Sa isang event sa universidad, inimbita siyang magsalita. Akala ko noon, maliit lang ang boses ko. Pero ngayon, alam ko na kahit ang pinakamaliit na boses ay kayang bumasag ng malaking pader kung sasamahan ng maraming iba pang boses. Tumayo ang mga estudyante at pumalakpak. May ilang umiyak. Isang ina ang nag-abot ng bulaklak sa kanya. Pinalakas mo ang loob namin, anak. Sa huli, naglakas loob si Rico na harapin si Miguel. Nagkita sila sa hardin ng kanilang ina, hating gabi, walang kamera, walang saksi. Bakit, kuya? Tanong ni Rico. Napayo ko si Miguel. Dahil akala ko, kung tatahimik tayo, magiging ligtas ang pamilya. Pero halos mamatay si Clara at halos mawala ko ang sarili ko. Magbibitiw ako at isusuko ang lahat ng alam ko. Ginawa nga niya. Sa loob ng isang buwan, nagkaroon ng malawakang pagbubunyag. Dose-dosenang opisyal ang nasibak, ang ilan ay nilitis. Inayos ang internal evaluation system ng kapulisan, pinalawak ang mga complaint desk para sa publiko. Ang media ay muling naging aktibo. Nagsimulang maniwala ang mga tao na ang batas ay maaaring umiral, kahit paunti-unti. Sa kanyang maliit na bahay, nakaupo si Mateo, nakatingin sa labas. Humuhuni ang mga ibon. Sa kanyang mesa, may isang sulat mula sa Pangulo, salamat sa iyong katapangan. Ngunit alam niyang hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa lahat ng mamamayang hindi sumuko, tungkol kina Isa, Clara, Rico, Leo. Tungkol sa mga ina sa palengke na naglakas loob mag-video, tungkol sa mga estudyanteng hindi natakot sumigaw. Ilang buwan ang lumipas, nagsulat si Clara ng isang libro, Huwag Manahimik, mga tala ng isang babaeng lumaban sa kapangyarihan. Sa huling pahina, isinulat niya, hindi ko nais maging bayani. Ayaw ko lang manahimik.
Dahil kapag ang pananahimik ay naging kaugalian, ang kawalang katarungan ay nagiging kultura. Sa dulo ng lahat ng kaguluhan, hindi mga pagsabog o armas ang yumanig sa bansa, kundi ang boses ng isang batang babae na tumangging manahimik. Sa katahimikan ng mukha ni Clara, sa determinasyon ni General Mateo, at sa nanginginig na hakbang ng isang estudyanteng nagsabing, gusto kong matutong magsalita, kahit nanginginig, doon nakita ang pag-asa. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa mga bayani, kundi tungkol sa mga ordinaryong tao na ayaw nang yumuko sa kawalang katarungan. Dahil sa tuwing may isang taong pinipiling magsalita, kahit nag-iisa, ang unang lamat sa pader ng kapangyarihan ay nabubuo. At habang ang mga ilaw ng syudad ay